Tayo pong lahat ay manalangin. Mahabagin naming Amang Diyos na sa amin ay nagmamahal, nagpapasalamat po kami dahil sa iyong dakilang biyaya na noong kami ay malayo pa sa iyo at lumakad sa kasalanan at noong hindi ka pa namin nakikilala, inibig mo po kami at isinugo ang iyong bugto na anak sa mundong ito sa anyo ng isang tao upang iligtas kami. Pinasan sa kanyang sarili ang lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng sumpa at kahatulan na nararapat sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo, siya ang namatay sa halip na kami at nagdanak ng kanyang dugo. Inalis niya ang aming mga kasalanan magpakailanman at iniligtas kami ng walang anumang aming gawa upang hindi na kami muling mahatulan pa at sumpain. Dahil naligtas kami sa pamamagitan ng kahangahangang pag-ibig at biyaya ng Diyos, nais po naming mamuhay ng nararapat na sumusunod sa salita ng Diyos para sa kanyang kalooban at kaluwalhatian sa nalalabi naming buhay. Kami na mga tinubos ay nagpapasalamat na tinipon mo po kami sa oras na ito upang purihin ang iyong biyaya, upang matuto ng iyong salita at pagkaroon ng fellowship kasama ka, Panginoon, sa banal mong kapulungan. Tingnan mo po ang bawat isa sa amin at hawakan kami ng mas mahigpit sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay upang kami ay mamuhay ng walang anumang dapat ikahiya bilang mga anak ng Diyos at upang maipalaganap namin ang iyong dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig at upang maipalaganap ang iyong dakila at kamanghamanghang biyaya at pag-ibig sa mga kaawa-awang kaluluwa sa paligid namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, upang mas marami pang kaluluwa ang maligtas na magbibigay sa iyo ng kagalakan at kaluwalhatian sa aming mga churches sa buong bansa at sa maraming churches sa buong mundo at ang lahat ng mga brothers and sisters na nangangaral ng Ebanghelyo at naglilingkod sa iyo sa mahirap na sitwasyon. Idinadalangin po namin na makasama ka po namin ng higit pa sa pamamagitan ng iyong biyaya, ng iyong salita, at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nabubuhay kami sa mapanganib, makasalanan at nakakalitong panahon. Taimtim naming dalangin na ang aming mga puso ay palakasin sa pananampalataya at sa kapangyarihan ng iyong salita. At pagkalooban mo po ang bansang ito ng higit na kalayaan, kapayapaan, at katiwasayan upang hindi kami mahihirapan sa paglilingkod sa iyo, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa buong mundo, at sa paggawa ng lahat ng iyong ipinagkatiwala mo sa amin. Panginoon, ikaw na nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin sa tamang panahon at gumagabay sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Patubayan mo kami sa oras po na ito upang maunawaan namin kung ano ang nais mong ihayag sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Dalasan ay hindi tayo pumapalakpak pagkatapos sumawit ng choir kapag linggo. Subalit tapasin ko ang aking sarili na pumapalakpak sa araw na ito. Nais ko sanang pakinggan natin ang mga himno sa lahat ng oras. Subalit hindi po ito maaari. Maraming salamat po, choir team. Buksan po natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo chapter 6. Buksan po natin sa Mateo chapter 6. Mateo chapter 6, mula verse 9 hanggang 13. Basahin po natin ito ng dahan-dahan. Mateo chapter 6, verse 9 hanggang 13. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kami dalhin sa tukso, kundi iligtas kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Patuloy nating binabasa at pinag-aaralan ng tungkol sa panalangin na itinuro ng Panginoon sa Mateo chapter 6. At ngayon po, marahil sa ulo nyo na ito ng sigurado. Tama po ba? Ang panalangin na itinuro ni Jesus, hindi niya ito itinuro upang bigkasin natin na parang isang orasyon. Hindi, binigyan niya tayo ng isang halimbawa ng panalangin tungkol sa pinakamahalagang bagay na dapat natin ipinalangin. Ang taong maaaring manalangin ng tama ay isang taong may tamang pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Kung mananalangin tayo sa paraang itinuro sa atin ng Panginoon, papakinggan ng Diyos ang panalangin iyon. Hindi ba't nakakamanghang isipin na ang ating Ama na nasa langit, ang ating Ama sa langit ay dinirinig ang ating mga panalangin at tinutupad ang ating mga kahilingan? Hindi ba't iyon ay ang pangako ng Diyos at isang malaking himala para sa atin? Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan ko ng detalyado ang mga nilalaman ng panalangin ito na itinuro sa atin ni Jesus. Isa-isa, bawat salita, upang mapag-isipan natin ito ng mabuti at manalangin sa ganitong paraan. hanggang noong nakaraan, napag-usapan natin tungkol sa Ama naming nasa langit. Ang pagiging nasa langit ay ang maging higit sa lahat ng bagay. Ang lumikha at namumuno sa lupa at langit at lupa. Ang ganap na nasa lahat ng dako. Ang Diyos ay may lalang at naging ating Ama. Hindi ba't kamangha-mangha na iniligtas tayo ng Diyos mula sa ating mga kasalanan upang tayo ay gawin niyang mga anak? Kung paanong minamahal ng magulang ang kanilang mga anak at pinapahalagan sila ng higit sa anumang bagay sa mundo, kailangan rin po nating malaman na mahal tayo ng Diyos at labis niya tayong pinapahalagaan. Ako ay anak ng Diyos, ang lumikha ng sansinuko. Sinabi sa unang 1 chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya na sumasampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga ng Diyos. Ang anak ng hari ay isang prinsipe. Siya ay may otoridad. Subalit, tayo na binigyan tayo ng anak ng Diyos ng otoridad bilang isang anak. Bilang anak ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Pag-isipan niyo po ito ng mabuti dahil hindi ito gawa-gawang kwento lang. Ito ay totoo. At ang Diyos ngayon ay aking Ama, ating Ama. Iniibig tayo ng Diyos at pinoprotektahan niya tayo. At habang kasama natin ang Diyos, ay tinutulungan tayo habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. Ang nagnanais o ang nais na ibigay sa atin ng Diyos ay isang walang hanggang pamana. Tayo mga tagapagmana ng Diyos. Yung sinasabi sa Roma chapter 8 verse 17, at kung ang mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Mga tagapagmana ng Diyos. Tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay tatanggap ng kaluwalhatian kasama ni Kristo Jesus at tayo ay may mga kasamang tagapagmana. Huwag naman natin kalimutan kung gaano kahanga-hanga ang ating katayuan at kung gaano kadakila ang mga pangako na ginawa ng Diyos sa atin. Kaya habang ipinapanalangin ninyo ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon, may pag-isipan ninyo ang bawat salita at ipanalangin ito ng totoo. Ama namin, sambahin nawa ang pangalan mo. Ngayon, dahil tinatawag natin ang Diyos na ating Ama, dapat natin parangalan at pabanalin ang kanyang pangalan. Paano po? Dapat nating sabihin na sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi lamang sa pamamagitan ng ating mga bibig, kundi sa buong buhay natin na ipinapakita na tayo ay mga anak ng Diyos at nagdadala ng kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya sa unang Korinto chapter 10 verse 31, kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, kung kayo man ay kumakain o umiinom, o naman ang inyong ginagawa, tayo na mga Kristiyano ay dapat na gawin ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang hindi paggawa ang anuman para sa ikaluluwalhati ng Diyos ay isang kasalanan. Kaya kung titignan natin sa Roma chapter 3 verse 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang resulta ng kasalanan ng tao ay ang pagkahiwalay sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang impyerno ay ang lugar kung saan ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala magpakailanman. Ang langit ay kung saan tayo mabubuhay sa kaluwalhatian ng Diyos magpakailanman. Bago tayo magtungo sa langit, kailangan nating mamuhay sa lupa bilang mga anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos na niluluwalhati ang Diyos. Kaya nga, kung titignan natin sa Hebreo chapter 2 verse 10, sinasabi po doon, sa pagdadala ng marami. Nang umpisa, hindi tayo mga anak ng Diyos. At si Jesus lamang ang tanging anak. Nang si Jesus ay dumating sa sanlibutan, dumating siya bilang tanging butong na anak. Wala pang mga anak ng Diyos. Kaya sa 1 chapter 12 verse 24, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa. Ngunit, kung ito'y mamatay, ay nagbubunga ng marami. Upang maisilang ang anak ng Diyos, ang muntong na anak ng Diyos ay namatay. Kaya nga, sinabi ni Jesus sa babaeng pumunta sa libingan ng muling pinuhay na si Jesus, sa 1 chapter 20 verse 17, pumunta ka sa aking mga kapatid. Tinawag niya ang kanyang mga alagad na kapatid. Gayon din sa Hebreo chapter 2 verse 11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito'y hindi naiiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid. Si Jesus ay kapantay ng Diyos, ang tagapaglikha. Yamang maraming mga anak ang naipanganak pagkatapos ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay bilang tanging anak ng Diyos. Hindi ba't ito ay nakakamangha na? Hindi nahihiya si Jesus na tawagin sila mga kapatid, mga kapwa anak ng Diyos. Ang banal at marangal na si Jesus ay tinawag tayo mga kapatid. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, akit ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. 1 chapter 20 verse 17. Ang aking ama ay iyong ama. Dapat pagbulayan ng malalim ang mga salitang ito. Si Jesus ay hindi na ang tanging anak ng Diyos. Sa Roma chapter 8 verse 29, sinasabi po, upang siya maging panganay sa maraming magkakapatid. Sa Hebreo chapter 1, kapag bumalik si Jesus, darating siya bilang panganay na anak. Hebreo chapter 1 verse 6, nang kanyang dinadala ang panganay sa daigdig. Ngayon, tayo ay naging kanyang mga nakababatang kapatid. Gayunpaman, sa Hebreo chapter 1, sinasabi din dito na ang anghel ay hindi kailanman magiging anak ng Diyos. Ang anghel ay mga maluwalhating nilalang na nilikha bago pa ang tao. Ang Biblia ay nagpahayag ng marami patungkol sa mga anghel at sila ay mayroong dakilang kapangyarihan na pangalawa sa Diyos. Sa maraming pagkakataon, kapag ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain, ginagawa niya ito sa pamamagitan ng mga anghel. Sinasabi sa Galatia chapter 3 verse 19, bakit pa mayroong kautusan? Ito ay idinagdag dahil sa mga paglabag, hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan, at ito'y ibinigay sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ang kautusan ay ibinigay sa atin sa pamamagitan ng mga anghel. Maraming mga gawain ng Diyos ang naisa sa katuparan sa pamamagitan ng mga anghel. Sinasabi sa awit 103 verse 20, purihin ninyo ang Panginoon, kayong mga anghel niya, kayong mga makapangyarihan, sa kalakasan na gumaganap ng kanyang salita, na nakikinig sa tinig ng kanyang salita. Ayon sa mga awit 103, ang mga anghel ay makapangyarihang nilalang na gumaganap ng gawain ng Diyos. Sinasabi sa mga awit 103 verse 22, purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng kanyang mga gawa, sa lahat ng dako ng kanyang kapamahalaan.
Saan man namamahala ang Diyos, naroroon ang mga anghel. Bagaman hindi natin sila nakikita sa pamamagitan ng ating mga mata, ang mga anghel ay narito maging sa pagkakataong ito. Karagdagan pa, sinasabi sa atin ng Biblia na ang bawat mananampalatayang naipanganak na muli ay mayroong guardian angel. Sa Hebreo chapter 1 verse 14, sinasabi po doon na hindi ba silang lahat ay mga espiritong nasa banal na gawain na sinugo upang maglingkod sa kapangalan ng mga pagmamana ng kaligtasan? Ang mga anghel ay nasa tabi lang natin. Ang ating mga guardian angels ay kasama natin. Bagaman hindi natin sila nakikita. Gaya ng kung paanong sumasampalataya tayo sa Diyos kahit na hindi natin siya nakikita. Naniniwala din tayo sa mga anghel kahit na hindi sila nakikita. Sinasabi po sa Mateo chapter 18 verse 10, pag-ingatan ninyong huwag hamakin ang isa man sa maliliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel sa langit ay patuloy na nakikita ang mukha ng aking Ama na nasa langit. Sila mga naligtas ay mga anak ng Diyos. Kaya nga, nagsugo ang Diyos sa mga guardian angel sa mga mananampalataya. Kung may sino mang manlait o mamaltrato sa isang Kristiyano, ibinabalita ito ng mga anghel sa Diyos. Sa kabaligtaran naman, kung may sino mang gumagawa ng mabuti sa isang Kristiyano, pupurihin sila ng mga anghel sa harap ng Diyos. Halimbawa, maring sabihin ng anghel, O Diyos, ang iyong anak ay talagang kamangha-mangha. Dapat kang malugod. Subalit, kung ang isang Kristiyano ay gumawa ng mali, O Diyos, malamang ikaw ay nalulungkot na magkaroon ng ganitong anak. Ito po yung realidad. Lahat ng nangyayari sa mga Kristiyano ay binabalita sa Diyos sa pamamagitan ng mga anghel. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming talata patungkol dito. Gayunpaman, ang mga anghel kailanman ay hindi maaaring maging mga anak ng Diyos. Isinulat din sa Biblia ang pagbagsak ng ilan sa mga anghel. Kapag ang anghel ay nagkasala, wala na silang pagkakataon upang mapatawad. Si Jesus ay hindi namatay sa krus para sa mga anghel. Sa lahat ng mga anghel, ang ikatlong bahagi ay sumusunod kay Lucifer. Si Lucifer ay minsang naging dakila anghel. Siya ang naghimagsik laban sa Diyos at siya ay pinalayas. Ang bumagsak na anghel na ito ay naging si Satanas, na kilala bilang Diablo. Kaya sinasabi sa Mateo chapter 25 verse 41, Lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ang Diablo, si Satanas, ay si Lucifer. Ang mga anghel ng pinalayas kasama niya, ikatlong bahagi ng lahat ng mga anghel, ito ang tinutukoy ng kanyang mga anghel. Para sa kanila na inihanda ang walang hanggang impyerno. Ang Biblia ay maraming binanggit tungkol sa mga anghel. Sa Daniel chapter 7 verse 10 at sa Apocalypse chapter 5 verse 11, sinasabi po doon, ang bilang ng mga anghel ay 10,000, tig sa 10,000, libo-libo, 10,000 times 10,000. Ibig sabihin ay 100,000,000. Kaya, merong hindi mabilang na mga anghel. Ang mga anghel ay tinalaga upang gawin ang gawain ng Diyos. Kapag pumasok tayo sa langit, pagmamasdan tayo ng mga anghel at kasama sila ay pupurihin natin ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, ang mga choir ay umaawit na mayroong dakilang kalakasan. Onward, Christian soldiers. Ito ay nakakapagpasigla. Isinulat sa Biblia sa Apokalipsis na ang anghel ay sama-samang umaawit ng papuri. Ito ay magiging marangal. Maringal. Ang mga anghel ay bumuo ng makalangit na mga awit. Kahit na sila ay hindi inililigtas, nakagaya natin, sila ay sasamba sa kaluwalhatian ng Diyos at sa kanyang kapangyarihan kasama natin. At sila ay tapat na maglilingkod sa mga tinubos na banal. Dapat nating ingatang banal ang pangalan ng Diyos Ama. Kapag pinapakisamahan natin ng iba na mayroong pag-ibig, ito ay nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Subalit kapag kumilos tayo ng hindi tama, ito ay nakakapagparumi sa pangalan ng Diyos. Sa Roma chapter 2, ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila ay bayang pinili ng Diyos at ipinagmamalaki nila ang pagkakaroon ng kautusan ng Diyos. Gayunpaman, sinasabi ng Biblia sa Roma chapter 2 verse 23, ikaw ay nagmamalaki dahil sa kautusan. Nilalapastangan mo ba
ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag sa kautusan. At sinabi din sa Roma chapter 2 verse 24, sapagkat ang pangalan ng Diyos ay nilalait sa mga hintil dahil sa inyo. Sa Ezekiel chapter 38, ipinopesiya dito na dahil tinanggihan ng mga Israelita ang Kristo, sila ay kakalat sa buong mundo. Subalit, pagkatapos na maipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, sila ay babalik sa kanilang lupain. Ang propesiyang ito ay naisulat 2,600 years na taon na ang nakakalipas at naisakatuparan sa panahon natin. Bakit tinitipon ng Diyos ang mga Israelita? Ito ay hindi dahil nahahabag siya sa kanila. Ito ay dahil dala-dala nila ang pangalan ng bayan ng Diyos. Sinabi ng Diyos sa Ezekiel chapter 36 verse 22, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo sa bayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Na ang Israel ay nawawasak, sinabi ng mga tao, bakit nangyari sa bayan ng Diyos ang gaya nito? Bakit naging ilang ang kanilang lupain? Patay na ba ang Diyos nila? Sa ganitong paraan, sa pagbagsak ng Israel, ito yung naging dahilan kung bakit nilait ang pangalan ng Diyos. Kahit na ang Israel ay nagdusa bilang parusa sa pagtanggi nila kay Kristo, hindi patay ang Diyos. Upang patunayan sa lahat ng mga bansa na siya ay buhay, kapansin-pansin na ipinagnumbalik ng Diyos ang bansang Israel. Ang Diyos talaga ay nasa likod ng mga Israelita. Kapag tumingin tayo sa mga Israelita, makikita natin ng Diyos. Ang kasaysayan ng Israel ay isang obra ng Diyos. Sa tuwing sumusuway ang Israel, sila ay binabasa. Subalit, tinutupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako at sa huli, pinanumbalik ng Diyos ang kanilang lakas. Ito yung hindi may tatanging katotohanan na ang Diyos ay nasa likod nila. Ang pinunumbalik niya sila alang-alang sa kanyang pangalan. Gayunpaman, marami sa mga Israelita ang walang pagkaunawa na si Jesus na ipinako na ang kanilang mga nuno ay ang Mesiyas na isinugo ng Diyos. Sa wikang Hebreo, Mesiyas o Mashiach. Sa wikang Griego, Kristo o Christos. Sa ating wika, tagapagligtas. Nang bumisita ako sa Israel sa ikatlong pagkakataon upang mag-evangelize sa mga Hudyo, nakita ko na mayroong ilan na sumasampalataya kay Jesus. Subalit, napaka-kaunti lamang nila. Karamihan sa mga Israelita ay sumasampalataya sa Diyos, subalit hindi sila sumasampalataya kay Jesus. Tinatanggap nila ang lumang tipan, subalit tinatanggihan nila ang bagong tipan bilang huwad na aklat. Sila ay nananatili pa rin, naghihintay sa Mesiyas na darating bilang hari. Ang mga anghel, kailanman ay hindi magiging anak ng Diyos. At maging ang bayang pinili ng Diyos ay hindi pa rin kinikilala si Kristo. Subalit tayo ay sumasampalataya kay Jesus na tumubos sa atin. Tayo ay naligtas at naging maanak ng Diyos, kaya dapat nating panatilihing banal ang pangalan ng Diyos. Paano po? Sa pamamagitan ng ating salita, sa ating pamumuhay at sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Dapat nating luwalhatiin ang pangalan ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang aklat ng Biblia, sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 7, sapagkat hindi pawawalang salo ng Panginoon sino mang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Maging yung mga tinatawag na anak ng Diyos ay maaaring marumihan ang pangalan ng Diyos. Kung ang sino man ay walang ingat na ginagamit ang pangalan ng Diyos, ginagamit nila ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang sulat kamay na kopya ng Biblia ay tinatawag na manuscript. Kapag kinokopya ng eskriba ang kasulatan at tapadaan ng pangalang Yahweh o Jehovah, sila ay naliligo muna at tinugasan ng brush na panulat nila bago ito isulat. Mayroon silang malalim na paggalang para sa pangalan ng Diyos. Subalit, ang ibang mga tao ay walang ingat na ginagamit ang pangalan ng Diyos. Halimbawa sa United States, ang ibang mga Amerikano ay pumupunta sa Korea at nagmumura gamit ang pangalan ni Jesus. Sila nagsasalita ng gaya ng ganito. Dapat kang ipako sa krus kagaya ni Jesus. Ito ay pagmumura. Ginagamit nila ang pangalan ni Jesus sa walang kabuluhan sapagkat hindi nila nakikilala si Jesus. Hindi nila naunawahan na si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa kanila. Hindi ito dapat ginagawa. Kahit na hindi natin ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, subalit kung gagawa tayo ng mali. Kung gayon, gaya ng pagsuway ng mga Israelita,
Ito yung nagiging dahilan upang malapastangan ang pangalan ng Diyos. Yung mga mali nating ginagawa ay nagdadala ng kahihiyan sa pangalan ng Diyos. Ito ay nakapagpaparumi sa pangalan ng Diyos. Hindi natin magagawa yung sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya nga manalangin kayo sa panalangin na itinuturo sa atin ng Panginoon sa bawat oras. Huwag nyo lamang ito kabisaduhin. Pag-isipan nating malalim ang bawat salita. Sambahin nawa ang pangalan mo. Kailangan isipin na sinasamba ko ba ang pangalan ng Diyos Ama o dinudungisan ko ito? Sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ang kaharian ng Diyos ay dapat maitatag sa mundong ito. Iniligtas tayo ng Diyos at ang mga naligtas ay naging kaharian ng Diyos. Sabi sa Lucas chapter 17 verse 21, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Nang tayo ay naligtas, ang kaharian ng Diyos ay naitatag sa ating mga puso. Before I saw the face of the Lord, the kingdom of heaven that seemed far away has come true in my heart. Bago tayo pumunta sa langit, natupad na ang langit sa ating mga puso. This getting closer day by day. Ang maliliit na kaharian ng langit ay naunawaan sa ating puso. Kaya ang malaking kaharian ng langit ay malapit na. Kung mayroong branch, mayroong ding head office. Ang branch ng langit ay nasa ating mga puso. Kaya sinasabi sa Lucas chapter 17 verse 21, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Sinasabi din sa Roma chapter 14 verse 17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Pagkain, pag-inom, at ang pagkagusto sa mga bagay na hindi ang kaharian ng Diyos. Kapag ang isang tao ay naligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa kanya. Kaya ang mga makasalanan ay naringganap at naging matuwid. Pagiging matuwid, kapayapaan. Ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay naunawaan sa ating mga puso. Iyan ang kaharian ng Diyos na naunawaan sa ating mga puso. Ito ang tanda na pagpasok sa langit. Dumating nawa ang kaharian mo. Kapag ang kaluluwa ay naliligtas, ang kaharian ng Diyos ay patuloy na lumalawak. Kaya sa Apocalypse chapter 1 verse 5, doon sa umiibig sa atin at sa nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ginawa tayong kaharian, mga pari. Ang mga ligtas na tao ay isang bansa. Ganyan din sa unang Pedro chapter 2 verse 9. Ngunit tayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, isang bayang pag-aari ng Diyos. Ang mga ligtas na tao ay isang banal na bansa. Bawat isa sa atin ay isang bansa. Kapag ang mga naligtas ay dumarami, ang kaharian ng Diyos ay lumalawak. Pag-isipan niyo kung mabuti ang pantungkol sa dumating nawa ang kaharian mo. Kaya nire-review po natin ang pinag-aralan natin ngayon. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung paano ang kalooban ng Diyos ay naisa katuparan sa langit, ang kalooban at plano ng Diyos ay naisa sa katuparan sa kasaysayan. Paano po ito nangyayari? Ito ay naisa sa katuparan sa mga ligtas. Masunod nawa ang kalooban mo, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung paano ang blueprint ay kumumpleto na bago itayo ang bahay, at ang bahay ay tinatayo ayon sa blueprint, ang kalooban ng Diyos ay matutupad kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Paano po? Ang kalooban ng Diyos ay matutupad sa pamamagitan ng mga ligtas na Kristiyano. Dapat natin maisakatuparan ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 15, kung lolobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Kung ito ay hindi kalooban ng Diyos, tayo ay mamamatay. Kung ito ay ang kalooban ng Diyos, tayo ay nabubuhay. At kung ito ay kalooban ng Diyos, gagawin natin ito o iyon. Kung ito ay hindi kalooban ng Diyos, hindi dapat natin ito gawin. Gaano man natin nais gawin ito. Mabuhay man tayo o mamatay, gawin mo kung ano ang nais mo. Ang mga nagsasagawa ng panalangin ng Panginoon gaya nito ay tunay na magiging normal ng mga Kristiyano. Kung sila ay hindi normal na Kristiyano, gaano man sila magsikap panalangin, ang panalangin na itinuro ng Panginoon, ang kanilang panalangin ay magiging kasinungalingan. Tama po ba? Sa awit 17 verse 1, O Panginoon, pakinggan mo ang matuwid na usapin. Pansinin mo ang aking daing mula sa mga labing walang pandaraya. Dingin mo ang aking panalangin. Ang Diyos ay hindi pakikinig sa atin
kung hindi tapat na nananalangin. Siya ay nakikinig sa tapat na panalangin. Panalangin nagmumula sa puso. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ay matutupad sa puso at buhay natin. Tama po ba? Kaya sinabi rin ni Jesus sa Juan chapter 6, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. 1 chapter 6 verse 38. Si Jesus ay pumarito sa mundong iyon, sa mundong ito, ayon sa kalooban ng Diyos. Namatay sa krus ayon sa kalooban ng Diyos, at muling nabuhay ayon din sa kalooban ng Diyos. Anong uri ng buhay ang ipinamuhay ni Jesus? Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Mateo chapter 26 verse 39. Tayo mga naligtas ay naging mga anak ng Diyos, at ang karya ng Diyos ay naitatag sa atin. Kung gayon, ang kalooban ng Diyos ay dapat na matupad sa ating buhay. Tama po ba? Hindi dapat tayo mamuhay ng ayon sa ating pagnanasa, pag-iisip at puso, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Dapat tunay tayong mabuhay ng ganitong uri ng buhay. Umihinga tayo, tumitimbok ang ating puso at nabubuhay tayo sa mundong ito para gawin ang kalooban ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat sa ganang atin ay nabuhay, mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Filipos chapter 1 verse 21. Kaya maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming mithiin ay ang bigyan siya ng kasiyahan. Ikalawang Korinto chapter 5 verse 9. Upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Roma chapter 12 verse 2. Sa pamamagitan ng salita, natututunan natin kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang handog na buhay ay hindi tularan ng sanlibutan kundi magbago sa pamamagitan ng pagpabago ng pag-iisip at patunayan kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Anong uri ng tao ang isang tunay na Kristiyano? Wag naman sabihin niya na siya ay naligtas at naging anak ng Diyos. Kung ang kanyang buhay ay mali, siya hindi isang Kristiyano kundi mapagkunwari. Gayunpaman, may mga tao na naligtas at naging mga anak ng Diyos na hindi namumuhay na nagbibigay lugod sa Diyos. Sa halip, nabubuhay na sinasaktan ng puso ng Diyos. Di po ba? Mula sa maraming anak, may mga anak na nagbibigay lugod sa kanilang ama at may mga anak na nagbibigay kahihiyan sa kanilang ama. Napakaganda para sa ama na magkaroon ng anak na nagbibigay lugod sa kanyang ama. Pinagmamalaki niya ang kanyang anak. Dapat tayo maging mga anak na maipagmamalaki ng Diyos. Kung lolobin ng Panginoon, kami ay mabubuhay at gagawin namin ito o iyon. Sapagkat dapat tayong mabuhay na may ganitong pag-iisip. At sa Filipos chapter 2 verse 30, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Nang tayo ay naligtas, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin at tumutulong sa atin na maunawaan ang salita ng Diyos. Tumutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos. Nagbibigay sa atin ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos at nagbibigay sa atin ng lakas para gawin ito. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin na maunawaan ang kalooban ng Diyos at nagbibigay sa atin ng pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. Ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais sa paggawa. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pagnanais upang gawin ang kalooban ng Diyos at nagbibigay sa atin ng lakas para gawin ito. Kaya, gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa. Hindi lamang tayo ay nililigtas ng Espiritu Santo, kundi binabago rin ang ating puso at buhay at nagbibigay sa atin ng lakas na mabuhay ng buhay na ay nagbibigay lugod sa Diyos. Si Jesus ay napakamaliwalahating nagbagong anyo sa bundok. Si Pedro, Santiago at Juan ay naroon ng oras na iyon. Isang tinig mula sa ulap na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Mateo chapter 17 verse 5. Sa Mateo chapter 3, nang si Jesus ay mabautismohan sa ilog ng Jordan at tumahon sa tubig, ang langit ay nabuksan. At isang tinig ang narinig mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Si Jesus ang minamahal na anak ng Diyos at ang kanyang kinalulugdan. Para kay Jesus, hindi na kailangan ng ganitong salita. Sa makatuwid,
Ang salitang ito ay para din sa atin na naligtas sa pamamagitan ni Jesus. Dapat tayo maging mga minamahal na anak ng Diyos at mga kinalulugdan ng Diyos kay Jesus. Sinabi ni Jesus sa 1 chapter 8, hindi niya ako pinabayaan nag-iisa sapagkat lagi kong ginagawa ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya. 1 chapter 8 verse 29. Kung bibigyan natin lugod ang Diyos ay palagi nating kasama. Kaya sa Hebreo chapter 11 verse 5, sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaas pat hindi niya naranasan ang kamatayan. Hindi siya natagpuan sapagkat siya'y kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa Kanya. Dapat rin nating matanggap patotoong ito na mabigyan natin ng lugod ang Diyos habang nabubuhay tayo sa mundong ito. Si Abel ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pananampalataya si Abel, siya'y pinuri bilang matuwid. Ito ay nangyari nang tayo ay naligtas. Nang matapos tayong maligtas, dapat tayong tumanggap ng patotoo na nabigyan natin ng lugod ang Diyos. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos at ang kanyang kalooban ay nagbibigay lugod sa Kanya, tiyak siya ay malulugod. Sinasabi niya na ibibigay niya ang lahat ng bagay sa taong nagbibigay lugod sa Diyos. Kung gagawin natin ito ng mabuti, ito ay mabuti para sa atin. Kung tayo ay nabubuhay ayon sa sarili nating paraan, tayo parurusahan. Sa 2 Pedro chapter 5 verse 9, kaya't maging nasa tahanan o malayo sa tahanan, ang aming miti na ibigyan siya ng kasiyahan. Katulad ni Pablo na nagsabi ng ganito, kung tayo ay nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya ang ating kinakailangan at mabubuting bagay. Kaya, pakiusap, subukan ninyong manalangin tulad ng panalangin na ituturo ng Panginoon ngayon. Panalangin na iniisip ng malalim ang mga salita dahil ang panalangin ito ay sa harapan ng Diyos. At natututunan natin ang ilang mga salita, lalo na ngayon, pag-aaral natin ang verse 11. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ang verse na ito ay napakasimple din. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Kaya kapag kumakain tayo, nananalangin tayo. Diyos, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng pang-araw-araw na pagkain. Kakain po ako ng maayos. Amen. Napakasimple. Tama po ba? Gayon pa man, nang pag-aralan ko ang verse na ito, naunawaan ko na hindi ito simpleng verse. Maraming kahulugan sa verse na ito. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ito pang araw-araw na pagkain ang nangangahulugan ng pagkain na kailangan natin araw-araw. Ito ay kinakailangan para sa ating buhay sa mundong ito, para mabuhay sa mundong ito. Siya nagbibigay sa atin hindi lamang ng pagkain kundi pati na rin ng mga bagay na kinakailangan natin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Matagal ko nang alam ang verse na ito katulad nito na alam niya kung ano ang ating kakainin at isusuot. Kailangan pa ba nating manalangin? Bagaman hindi tayo manalangin, ibibigay niya ang lahat ng bagay. Kaya ang verse na ito ay hindi patungkol sa pisikal na pagkain, kundi sa espiritual na pagkain lang. Opo, hindi po ito mali. Ngunit, hindi rin ito totoo. Itong verse na ito ay literal na pang-araw-araw na pagkain. Kaya, kailangan natin ng espiritual na pagkain para sa maayos na Christian life. Kaya dapat nating hingin sa Kanya ang espiritual na pagkain. Sa Job chapter 23 verse 12, sinabi ni Job, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Pinagyaman ko ang aking mga salita, ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Opo, sa Amos, gumagala ang mga taong upang hanapin ang salita ng Diyos. Amos chapter 8 verse 11. Ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon Diyos, tagutom sa lupain, hindi tagutom sa tinapay. Pagkauhaw sa tubig, hindi sa paikinig, kundi sa paikinig sa mga salita ng Panginoon. Kaya, sinabi ng Diyos na darating ang panahon na mahirap na makinig sa salita ng Diyos. Ngunit ngayon, gaano kasagana ang makinig sa salita? Tama po ba? Sa tuwing tayo nagtitipon-tipon, nagsasalo-salo tayo at nag-aaral ng Biblia. Kakaunti ang mga tao nakakaalam ng Biblia katulad natin. Kung isang tao ay sumama sa atin sa loob ng isang taon, mas marami siyang alam kaysa ibang mga pastor
na hindi naipanganak na muli. Ito po'y totoo. Kung sasabihin niya sa kanila, sa harap nila, baka siya na ang doktor ng Biblia. Kung mag-aaral siya ng Biblia ng 2 o 3 taon, gagawin niyo po ba ito? Gayunpaman, ang ibang mga tao ay nagtuturo ng walang pangunahing mga bagay. Gaano ito kamali? Ang mga hindi ligtas na pastor ay napakahusay magsalita. Sila ay nangangaral, literary, philosophically, at scientifically. Ngunit, wala ang pinakapangunahing pagtuturo. Kung tatanungin natin sila patungkol sa pinakamahalagang bagay, hindi nila kayang sagutin. Dahil hindi pa nila ito nauunawaan. Kaya, sa katunayan, mayroon tagutob kapag hindi ay kinig ang mga tao sa salita ng Diyos. Kaya dapat tayong manalangin sa Diyos na, pakiusap, bigyan mo po kami ng espiritual na pagkain. At ilang beses ba tayo natututo sa Biblia? Opo, nagkakabisada tayo, nag-aaral ng Biblia sa fellowship, nag-aaral ng Biblia tuwing Linggo at Miyerkules. Ang salita ng Diyos ay sagana sa panahon natin ngayon. Gayunman, si Jesus ay tinukso ni Satanas nang siya ay magutom sa loob ng 40 araw. Sinabi ni Satanas, kung ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Bakit ka nagugutom? Kahit na ikaw ay anak ng Diyos. Ano po ang sasagot ni Jesus? Sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pero ilang tao na mali ang pagkaunawa sa verse na ito, na dapat silang kumain hindi naman ng tinapay, kundi pati na rin ang salita ng Diyos. Totoo rin po ito, ngunit hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos. Nangangahulugan ba na mas mahalaga ang pagkaunawa sa salita ng Diyos kaysa kumain ng pagkain dahil hindi alam ni Jesus ang salita ng Diyos? Si Jesus ay naging laman para sa salita ng Diyos. Kaya sa Mateo chapter 4 verse 4, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ang mga tao ay hindi dapat mabuhay sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay lamang. Ngunit matuto rin ang Biblia. Ibig sabihin ay mas mahalaga ang ating ipinapamuhay ayon sa salita ng Diyos at pagsunod sa salita ng Diyos. Nauunawaan niyo po ba? Kaya sa Juan chapter 4, nang si Jesus ay dumaan sa Samaria, nang si Jesus ay pagod, nauuhaw at nagutom, ang mga alagad niya ay bumili ng pagkain at dinala ito sa Panginoon. Sabi sa Juan chapter 4 verse 31, Rabbi, kumain ka. Kaya sumagot ng Panginoon, verse 32, ako may pagkain na hindi ninyo nalalaman. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Nang marinig ng makasalanang babae ang salita ni Jesus, nagdala siya ng maraming tao sa Samaria. Juan chapter 4 verse 29, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na kaya ang Kristo? Kaya inakala ng mga taga-Samaria na may nangyaring kakaiba. Sinundan nila siya. Naging abala si Jesus sa gawain ng pangaral ng salita ng Diyos upang sila ay maligtas kaysa sa pagkain. Kaya nakalimutan niya na siya'y uhaw at gutom. Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Ang inililigtas natin natin sa espiritu ay mas mahalaga kaysa physical na pagkain. May isang kasabihan dito sa Korea na kahit ang Mount Gyeonggang ay mas maganda pagkatapos kumain. Ibig sabihin, kung tayo ay nagugutom, kahit na maganda ang tanawin sa mundo, ito ay walang halaga. Naisip natin na pagkain at tubig kapag tayo ay nauuhaw at nagugutom. Kahit may mga kawili-wiling mga bagay, nagmasisihan lamang tayo kapag tayo ay nabusog. Ngunit, hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Kahit nagutom siya sa loob 40 araw, sinabi niya na ang pagsunod ay ang kanyang pagkain. Sa Juan chapter 4 din, inisip ni Jesus na ang iligtas ang kanilang espiritu ay mas mahalaga kaysa pagkain na dinala ng mga alagad niya. Ako'y may pagkain na hindi niyo nalalaman. May mga Samaritano. Ang pangangaral niya sa kanila ng Ebanghelyo upang ang kanilang espiritu ay maligtas ay mas mahalaga kaysa pagkain ng oras na iyon. Kaya kung tayo'y nagugutom, naghahanap tayo ng pagkain. Tama po ba? Hindi naman ito mali. Pero dapat maging masigasig tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos tulad ng mga tao nagugutom at nauuhaw na naghahanap ng pagkain at tubig. Di po ba? Kaya sa Mateo chapter 6 verse 11,
Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Dapat tayo maging masigasig na mamuhay ayon sa salita ng Diyos kaysa pisikal na pagkain. Kahit na ako ay pagod at nagugutom at may mga paghihirap, ang unang layunin ng ating buhay ay ang sundin ng kalooban ng Diyos. Nabubuhay tayo sa mundong ito hindi para makamit ang sarili nating kalooban, kundi makamit ang kalooban ng Diyos. Ganito ang puso ni Jesus. Tama po ba? Ang pusong ito ay ang puso na ibinigay sa atin ng Espiritu Santo. Kaya bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ito ang kailangan, ang pang-araw-araw na pagkain. Pero may isang tao na nag-iisip ng ganito, pero sa bahay ko ay may pagkain naman na makakain ko sa loob ng isang buwan. Sapat na rin ang kanin at may iba't ibang pagkain sa ref. Pagkatapos magdadasal siya ng ganito, Diyos, bigyan mo ako ngayon araw ng aking pang-araw-araw na pagkain. Tapos, oo, kakainin mo lahat ang nasa bahay mo ngayon. Tapos, Diyos, pakiantala ang isang buwan. Kung kakainin niya lahat, mamamatay siya dahil sa kanyang tiyan. Kung gayon, anong dapat natin gawin? Dapat ba tayong manalangin pagkatapos nating kainin muna ang bawat pagkain? Yan ang tanong ko noon. Matagal na ang panahon nang nangaral ako ng Ebanghelyo sa isla ng Jeju nang maunawahan ko ang verse na ito. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Nung naunawaan ko ang Biblia ng panahong iyon, oo, ito aming pagkain sa araw-araw. Physical na pagkain araw-araw. Nang lumabas mula sa Ehipto ang mga Israelita at pumunta ang mga Israelita sa lupain ng Kanaan, ang lupain ipinangako ng Diyos. Hindi sila makapagtanim sa ilang at walang anumang doon. Tama po ba? Ngunit, bumababa ang mana tuwing umaga sa kanila. Bumababa ito parang niebe at hamog na nagyayelo. Kapag naipon na nila lahat ito, ay parang maliit na piraso ng tinapay. Dinadala nila ito at niluluto para makain. Sabi sa Exodus chapter 16 verse 31, tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Tulad ng manipis na tinapay na may pulot. Masarap ba na para bang merienda? Higit itong masarap, mas masarap. Pagkatapos nila itong ipunin tuwing umaga, ay kakainin nila ito. Maraming tao ang nagtitipon ng marami at umuwi na may dalang isang omer na sapat para sa isang araw. Ang ilang mga tao ay nahuhuli at nagtitipon ng kaunti at pagdating sa bahay ay nagtitipon sila ng isang omer. Exodus chapter 16 verse 18, subalit, nang sukatin nila ito sa omer, ang namulot ng marami ay walang lumabis at ang namulot ng kaunti ay hindi kinulang. Bawat tao ay pumulot ng ayon sa kanyang kailangan. Oo, kamangha-mangha po ito. At kapag araw ng Sabat, ang mana ay hindi bumababa dahil ang mga Hudyo ay hindi dapat gumawa sa araw ng Sabat. Kaya't ang Diyos ay nagbibigay ng dobleng bilang ng bata. Nagtitipon sila ng maraming mana sa mga araw na hindi Sabat at itinatabi ang iba dahil natatakot sila na baka hindi na sila bigyan ng Diyos ng mana kinabukasan. Ngunit, kung magtatabi sila ng mana, ito ay mabubulok at kakainin ng buod at hindi nila ito makakain. Kaya, kailangan natin tipunin ito araw-araw. Ngunit sa Sabat, sa ikapitong araw, sinabihan sila ng Diyos na huwag magtipon ng mana. Hindi sila binibigyan ng Diyos ng mana sa araw na iyon. Ngunit sa araw bago ang Sabat, binibigyan niya sila ng doble na sapat para sa 2 araw. Kaya, kung magtitipon sila ng mana na sapat para sa 2 araw, hindi ito nasisira sa araw ng Sabat. Ito ay talagang kamangha-mangha at banal na kahulugan. Mga hulugan ito na paghahanda ng Panginoon ng maaga at ang kahulugan ng pagliligtas ng ating kaluluwa. Hindi natin ito pinaghirapang makuha, ngunit ito ay inihanda ng Diyos. Ito ay kumakatawan sa tinapay ng buhay na hindi nasisira. Gayunpaman,
Ang mga Israelita ay tumatanggap ng mana mula sa langit araw-araw. At kapag gusto nilang kumain ng karne, binigyan din niya sila ng pugo. Alam niyo po ba ang pugo? Ito ay isang maliit na ibon. Ngunit ito ay medyo mas malaki kaysa sa iba pang mga ibon. Pugo. Nais silang kumain ng karne, kaya't pinakain sila ng Diyos hanggang bumaho sa kanilang ilong. At anong tungkol sa tubig? Anong uri ng tubig ang mayroon sa ilang? Nang hinampas nila ang bato, bumuhos ang tubig. Nabuhay silang lahat sa pamamagitan ng mga himala. Isang haliging ulap sa araw, isang haliging apoy sa gabi. Himala sa loob ng 40 taon. Ngayon, ang ating buhay pananampalataya ay hindi tulad ng paglalakad sa ilang. Ngunit, binibigyan tayo ng Diyos ng espiritual na pagkain araw-araw. Kaya natuklasan ko sa Biblia noong panahong iyon ay kahit na may pagkain tayo sa bahay, dapat tayo manalangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Bakit po? Itinuturo nito sa atin na umasa sa Diyos at mabuhay sa pamamagitan ng tulong ng Panginoon araw-araw. Araw-araw binibigyan tayo ng Diyos ng pagkain. Paano kung hindi ito ibigay ng Diyos sa atin? Hindi ba pagkain na ating kinakain at lahat ng iba pa ay binibigay ng Diyos? Ang mga magsasaka ay pinagpapawisan at nagsasaka sa bukid. Inaan nila ito at ginigiling sa gilingan ng palay upang maging bigas. Ang lahat ng iyon ay butil na nakukuha sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ang mga isda ay nahuhuli din ng mga mangingisda at ngayon ay dumadaan sa iba't ibang distribution channels para makarating sa atin. Sa huli, ito ay mga produktong pang-agrikultura at pagkain dagat. Siyon ang bigay nito sa atin. Ang Diyos. Gaano man kahirap ang isang magsasaka, paano siya makakapagsaka kung hindi siya binibigyan ng Panginoon ng sikat ng araw at ng ulan. Gaano man magsikap ang mangingisda para makahuli ng isda, kung hindi nilikha at pinalaki ng Diyos ang isda, paano mahuhuli ng isda? Paano mahuhuli ng isang tao ang isda? Kung iisipin, lahat ng ito ay binigay ng Diyos. Kaya, ang Diyos ay nagbibigay ng lahat ng bagay. Upang makagawa ng tinapay, kailangan magsaka ang mga tao, gigilingin ang lahat ng trigo o sibada, maging harina, at makakagawa ng tinapay. Pero, nang gumawa si Jesus ng tinapay, nakagawa siya kaagad ng tinapay. Ang Panginoon ay mahimalang nagbigay ng tinapay sa 5,000 lalaki at higit sa 10,000 patao, kabilang mga babae at bata. Huwag nating isiping kakaiba ito. Si Jesus ang tagapaglikha. Ngayon, talagang nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pagkain binibigay sa atin ng Diyos. Kaya kailangan nating mamuhay ng umaasa sa Diyos araw-araw. Pang-araw-araw na tinapay. Diyos, salamat sa pagbibigay mo sa akin ng pagkain ngayon. Kahit nakaimbak tayo ng pagkain para sa isang buwan o sa isang taon, dapat tayong maging mapagpasalamat sa mga pagkain ibinibigay sa atin ngayon. Kaya, sa Lumang Tipan, sa Nahum, chapter 1, verse 7. Sinabi po doon, ang Panginoon ay mabuti, isang huugs araw ng kaguluhan. At naikilala niya ang mga nanganganlong sa Kanya. Kilala ng Diyos ang mga umaasa sa Kanya. Ang ating kaligtasan ay sa pamamagitan din ng biyaya ng Diyos. Gayun din sa Gawa, chapter 17, verse 24. Ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na naririto, siya ang Panginoon ng langit at lupa. Sa Gawa, chapter 17, verse 28, sapagat sa Kanya tayo nabubuhay at kumikilos at sa Kanya ang ating pagkatao. Umaasa tayo sa Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang huminga, kumilos at mabuhay.
ang ating katawan ay laging nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng hangin ito. Kung hindi natin ito lalanghapin sa loob ng 10 minuto, tayo ay mamamatay. Nagpapasalamat ka lang ba kapag umiinom ka ng tubig? Nagpapasalamat ka lang ba kapag kumakain ka? Ngayon din, dapat kang magpasalamat sa paghinga ng hangin. Tama po ba? Huminga ka at magsabi, salamat po o Diyos. Kahit na hindi natin ginagawa iyon, dapat marunong tayong maging mapagpasalamat. May nagsabi, ang manok ay umiinom ng tubig at tumitingala sa langit. Minsan din, tayong umiinom ng tubig at nagsasabing salamat. Siyempre, kailangang itingala ng isang ibon ng kanyang liig upang uminom ng tubig para bumaba ang tubig sa kanyang lalamunan. Pero gayon pa man, palagi tayo nagpapasalamat sa lahat ng bagay. Kaya sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Hindi ka lang dapat manalangin, kundi dapat din magkaroon ka ng puso ng pasasalamat araw-araw para sa kung anong naibigay na. Tama po ba? Talagang napakahalaga ng ganitong puso. Pero dapat tandaan ng isa pang bagay. Sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa atin. Gaya ng nakikita natin sa panalangin ng Panginoon sa Mateo chapter 6 verse 9, Ama namin na nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Hindi lamang ang aking ama, kundi maraming kapatid ang tumatawag sa Diyos na kanilang ama. Ama namin, bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Hindi naman sa kumakain at namumuhay ako mag-isa. May community na tinatawag na tayo. Tama po ba? Tama po ba ito? Maaari ba akong kumain at mamuhay ng maayos mag-isa? Tama po ba? Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Kung may ibinigay sa atin ng Diyos, dapat kong ibahagi ito sa mga wala nito. Tingnan natin po saglit. Tingnan natin po sa Santiago chapter 2, pagkatapos po ito ng Hebreo. Menon po yung Santiago. Babasahin ko po yung Santiago chapter 2, verse 15 hanggang 16. Babasahin ko po yung Santiago chapter 2, verse 15 hanggang 16. Kung isang kapatid na lalaki o babae ay namumuhay ng hubad at kinukulang sa pagkain sa araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, humayo kayong payapa, magpainit kayo at magpakabusog. Subalit, hindi nyo sila binibigyan ng mga bagay na kailangan ng katawan. Anong pakinabang niyon? Sabihin natin ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang pagkain sa araw-araw. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Dapat ko bang isipin kung ano ang aking kakainit at sabihin, Diyos, bigyan mo ako ng aking kakainit sa araw-araw. Salamat sa pagbibigay mo nito sa akin. Kung may mga kapatid na walang pagkain sa araw-araw, dapat nating ibahagi kung ano ang mayroon tayo. Binigyan tayo ng Panginoon ng pang-araw-araw na pagkain. Pagkatapos ay dapat tayo magbahagi. Hindi kainin ito ng mag-isa lang. Kundi dapat tayo magbahagi. Pero kung hindi tayo magbibigay, tama bang sabihin na humayo kang payapa? Kung isang tao ay walang kumot na nakatalokbong sa kanyang sarili at walang magandang pang-init, tama bang sabihin, magpainit kayo? Kung walang makain ng isang tao, tama bang sabihin, punan mo ang iyong tiyan? At ang sabi ng Biblia, ano ang pakinabang kung hindi mo ibigay sa kanila ang kanilang kailangan? Anong ibig sabihin nito? Hindi po yung tama. Tama po ba? Kaya sa Santiago chapter 2 verse 17, kaya't ang pananampalataya na nag-isa, kung ito ay walang magawa, ay patay. Pagkatapos ay dapat itong ipakita sa pamamagitan ng pagkilos.
Sabi sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ang aming pagkain sa araw-araw. At ngayon, kailangan nating tumingin sa paligid. Nakakain ba lahat? Nakakain ba talaga mga kapatid sa paligid natin? Tingnan natin muli sa unang 1 chapter 3. Sama-sama nating basahin sa unang 1 chapter 3 verse 16. Unang 1 chapter 3 verse 16. Dito, nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid niya. Si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang sarili. Dito natin nakikilala ang pag-ibig at naunawaan ang pag-ibig ng Panginoon. Nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Gaano natin dapat ibigin ang ating mga kapatid? Kung paanong iniibig ko kayo? Gaano natin dapat ibigin ang ating mga kapatid? Gaya ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa atin. Unang 1, chapter 3, verse 16, nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Umiibig tayo hanggang sa ibigay natin ang ating mga buhay. Kaya, hindi talaga natin kailangang ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Kung ating mga kapatid ay nalunod at namatay, dapat nating iligtas sila kahit na ito'y nakakahulugan na tayo ay mamatay din. Dapat nating mahalin ang ating mga kapatid ng gayong kalaki. Ang kahulugan ng nararapat nating ibigin ating mga buhay, ang kahulugan ng nararapat nating ibigay ang ating buhay alang-alang sa mga kapatid ay natural lang iyon. Ang nakakakilala ng pag-ibig ng Panginoon ay nararapat mag-alay ng kanilang buhay para sa kanilang mga kapatid, gaya ng pag-aalay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa kanila. Sabay-sabay po nating basahin yung verse 17. Subalit, ang sino mang may mga pag-aari sa sanlibutan ito at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagsasara niya ito ng kanyang damdamin, parang nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya. Sino mang may yaman sa sanlibutan ito at magsabi, meron akong kayamanan ng sanlibutan at pagkain at lahat ng bagay. At sinabi niya, kung makikita ko ang aking kapatid na nangangailangan at pinipigilan ko ang aking sarili na tulungan siya, dapat natin siyang tulungan. At katumbas man ito ay ang ating buhay. Kaya paano hindi natin siya matutulungan ng gayong kalaki? Kung hindi man lang natin siya kayang tulungan sa ating kayamanan, gaano pa kaya ibigay? Gaano pa kaya ang ibigay natin ng ating buhay? Kapag nakita mo ang pangailangan ng iyong kapatid, gusto mong tumulong dahil may pag-ibig ang mga Kristiyano. Pero may humahadla, pinipigilan ka ng laman. Siya naman, sayang naman, marami akong pagkakagastusan. Ang maramot na isipan ng laman ang umaharang sa pusong nais tumulong. Kaya sinasabi sa Galatia chapter 5 verse 17, sapagkat ang laman ay nagnasa laban sa espiritu at ang espiritu ay laban sa laman. Dapat kong tulungan ang aking kapatid kahit na mahirap para sa akin. Kung may lakas akong tumulong, dapat akong tumulong. Dapat kong ibigay ang aking buhay alang-alang sa aking kapatid. Ito ang pusong ibinibigay ng Panginoon. Ibinibigay ito ng banal na espiritu. Ngunit, hinaharangan ito ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnasa laban sa espiritu. Kung ibibigay ko ito sa kanya, magiging solusyon ba yun sa kanyang problema? Naghihirap siya dahil ay nagawa siyang mali. Anong pananagutan ko? Pinipigilan ka ng laman na tumulong sa isang dahilan o iba pa. Lubhang makalaman. Ang madamot na laman. Alam mo po, ang pusong makasarili. Sabi sa unang Korinto chapter 13 verse 5, ang pag-ibig ay hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Kailangan mo sirain ang laman sa pamamagitan ng espiritu. Hindi natin maaaring hayaang pigilan tayo ng laman sa kagustuhang tumulong sa ating kapatid. Naranasan natin ito sa church. Nung huling nagkaroon ng bagyo at pagbaha sa Pilipinas, nawasak ang bubong ng retreat center. Pumasok ang tubig sa gusali. Nang mabalitaan namin ang tungkol sa sakuna, nagsama-sama ang mga church sa Korea at nag-organize ng isang bazaar o isang ukay-ukay para makapagpadala ng mga donasyon. Nung pumunta ako sa Pilipinas sa panahon iyon, laking pasasalamat nila. Inayos nila ang lahat. Hindi lang sa church, dapat din tayong magtulungan. Tama po ba? Kahit pa paano kailangan tulungan ng mga church ang isa't isa. At kailangan natin tulungan ng isa't isa bilang mga individual. Siyempre po, kapag tumulong ka,
Kailangan mong tumulong sa kung ano ang meron ka. Pinagsasaran niya ito ng kanyang damdamin. Paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Narito ang pag-ibig. Pero ano ang nangyayari kapag pinigilan mo ito? Ang pag-ibig ay liliit, natutuyo. Ang isang bukal ay kailangan patuloy na magbulwak ng bagong tubig upang patuloy na maglabas. At kung hindi mo ito gagawin, ito ay mabubulok. Ipinapahayag sa Lucas chapter 6 verse 38. Pagbigay kayo at iyon ay bibigay sa inyo. Pustong takal, siksik, niliglig at umaapaw. Ang ilalagay nila sa iyong kantungan. Ibigin ninyo kung anong meron kayo sa inyong mga kapatid at sa mga nangangailangan at pararamihin ng Diyos ang sa inyo. Pagbigay kayo at iyon, ibibigay sa inyo. Siniksik, niliglig at umaapaw. Ang dami niyang ibinibigay. Umaapaw ito kahit sinisiksik at nililiglig mo. Katulad ng paglagay ninyo ng bigas sa sako na sinisiksik mo. Marami kang makukuha. Siniksik, niliglig at umaapaw. Kasing taas sa mga bundok at pagkatapos ay inilalagay nila sa iyong kantungan. Binibigyan niya tayo ng punong-puno. Talagang hinihikayat ko kayong basahin ang Lucas chapter 6 verse 38. Talagang totoo ito. Kung gaano nagbibigay sa iba, mas binibigyan niya ako. Kapag nagbigay ako ng higit pa, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pa. Nagawa mo na ba iyan? Ganyan ang pagbibigay. Maraming bagay ang kinakailangang ibigay, tulad ng pagtatayo ng mga retreat center, Bible seminar at iba pa. Pwede mong sabihin sa iyong sarili, tulad ng, kung hindi ko ito gagawin, may ibang gagawa, dahil mahirap lang ako. Alam mo po ba? Pwede kang magdahilan at maging maramot at hindi magbigay. Pero wag mo akong mamaliin. Hindi kita pinipilit na magbigay. Ang ating church ay walang sapilitan sa pagbibigay. Lahat ng gumagawa ng mabuti, ng hindi pinipilit. Ayos lang ang ginagawa mo. Pero, pwede kang magkaroon ng gayong pakiramdam, yung kadamutan. Napaka makalaman yan. Ang banal na espiritu ay nagbibigay sa iyo ng isang kaloob na nag-uumapaw. Sa 2 Korinto chapter 8 verse 3, higit pa sa kanilang makakaya. Sa 2 Korinto chapter 8, nagkaroon ng tagutom sa Jerusalem. Kaya naghihirap ang church na nasa Jerusalem. Noon ang mga church ng Hintil ay tumutulong sa church ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagkokolekta ng mga handog. Ang church sa Macedonia ay lumapit sa mga apostol bago sila makaalis at nakikiusap sa kanila na sila'y makibahagi. Sabi sa 2 Korinto chapter 8 verse 3 to 4, ako ay makapagpapatuloy na sila ay kusang loob na nagbigay ayon sa kanilang kakayahan at higit pa sa kanilang makakaya na nakikiusap sa amin ng matindi tungkol sa biyaya na makibahagi sa paglilingkod sa mga banal. Sila may pananabik na nakiusap sa mga apostol na tutulong sila sa church pababa ng Jerusalem. Higit pa sa kanilang makakaya, ang Macedonian church ay naghihirap. Pero sa 2 Korinto chapter 8 verse 2, sa kanilang mga labis na kahirapan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandaang loob. Sa palagay ninyo po ba, hindi ito magagawa ng mga dukha dahil mahirap sila? Magagawa nila ito kahit din sila ay mahirap. Ginagawa ba nila ito dahil mayaman sila? Kahit ang mga tao mayayaman ay hindi ito ginagawa dahil sila ay mga kuripot. Sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandaang loob. Kaya sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Dapat nating isaalang-alang ang kapulungan. Hindi maaari na alalahanin mo lang ang sarili mo at mamuhay ng maayos. Dapat nating kunin ang responsibilidad na ito at alalahanin ang isa't isa. Sabi sa Hebreo chapter 10 verse 24, ating isaalang-alang kung paano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Mula ito sa Hebreo chapter 10. Habang papalipit tayo sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, masigit nating dapat isaalang-alang ang isa't isa upang pukawin ang pag-ibig at mabubuting gawa. Tingnan ninyo ang paligid ninyo. Sino ang nandito? Sila ba ay malusog? Nakakain ng mabuti? Nabubuhay ba sila ng maayos? Hindi ba dapat nating alalahanin ang bawat isa? Kung hindi natin aalagaan ang bawat isa, sino ang gagawa nito para sa atin? Hindi ba totoo ito? Tingnan natin sandali sa mga Gawa chapter 4 verse 32. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay sa verse 32. Basahin natin ng sabay-sabay ang verse 32. Gawa chapter 4 verse 32. Gawa chapter 4 verse 32.
Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Ito po ang iglesia ng Jerusalem noong unang panahon ng sinaunang iglesia. Ang buong bilang ng mga sumampalataya ay may pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Iisang puso lamang. May pagkakaisa ng puso na maglingkod sa Panginoon. Pagkakaisang puso upang umibig. Pagkakaisang puso sa pasasalamat. Pagkakaisang puso upang mabuhay para sa kalooban ng Panginoon. May pagkakaisa sa puso at kaluluwa. Huwag lamang inyong sabihin sa inyong bibig na kayo ay brothers at sisters na iisang dugo ng Panginoon, kundi ipakita ninyo talaga ito sa inyong mga gawa. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Kapag may isang bagay na ginagamit ng lahat at walang umaangkin, tinatawag itong para sa lahat. Ngunit, hindi ito isang konsepto na maaaring gamitin sa mali. Ang mayayaman ay dapat magbigay sa mga dukha. Tama po ba? Hindi ibinibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay na ito upang itago lang para sa ating sarili. Dapat nating maipakita ang pag-ibig ng Diyos na natanggap natin sa pamamagitan ng pagbabahagi sa isa't isa. Tandaan po ninyo, sinasabi mong mahirap ka? Kahit gaano ka pa kahirap, mayroon pang mas mahirap kaysa sa iyo. Gayunman, sino may walang nagsabi sa kanya anuman sa kanyang mga ari-arian, kundi lahat nilang pag-aari ay para sa lahat. Kung gayon, kanino ito? Ito ay sa Diyos. Ito ay sa atin. Ang tatay niyo po ba ay kumikita ng pera ay tinatago niya lang para ito sa kanyang sarili? Meron siyang asawa, mga anak. Gayon din po sa church. Ito ay para sa atin. Ibinabahagi natin ang lahat ng kailangan natin. Meron tayong pisikal na mga kapatid, ngunit ang mga banal ay aking mga walang hanggang kapatid. Ang katawan ay para sa ilang dekada lamang. Ito po ay dapat nating gawin. Dapat natin itong sanayin. Sino may walang nagsabing kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian. Sabi sa verse 33, at pinatutuhanan ng mga apostol na may dakilang kapangyarihan ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus at sa kanilang lahat ang dakilang biyaya. Basahin po natin verse 34. Walang sino man naghihirap sa kanila sapagkat ipinagbili ng lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala ang pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa pana ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ay sa kanila ayon sa kailangan ng sinuman. Napakarami nangyari dito ngayon. Tingnan mo ninyo ang mga banal ng Jerusalem. Sino may walang nagsabing sa kanya ang anuman sa kanyang mga ari-arian. Lahat ng may-ari ang kanilang mga lupa at mga bahay at dinala at pinagbilhan ng mga ito. At inilagay nila ang mga ito sa pana ng mga apostol at ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kailangan ng sinuman. Walang sino man naghihirap sa kanila. Noong mga araw na iyon, ang mayayamang banal ay ipinagbili ang lahat na kanilang ari-arian at ipinamahagi ito sa mga mahihirap na banal. May dalawang dahilan kung bakit nila nagawa ito. Una, dahil ang sinaunang iglesia ay tunay na naunawaan ng biyaya ng Diyos at labis na nagpasalamat at nagalak at nagumapaw sa pag-ibig para sa mga kapatid. Ibinigay nila ang lahat ng hindi inaangkin ang anuman para sa kanilang sarili. Pag ang kanilang sariling buhay ay karapat-dapat na ialay para sa kanyang mga kapatid. Meron bang masasayang dito? Talaga pong ginawa nila ito. Napakaganda po kung ang ating kongregasyon, ang mga tao na nagmamay-ari ng mga bahay at lupa, ay pinagbili ito at ibinigay sa church at ipinamahagi ito sa lahat. Tama po ba? Ito ang gawain ng komunismo. Ngunit ang komunismo sa kasalukuyang anyo nito ay malayo na sa ganito. Nakapunta po ako sa Russia na maraming beses. Isang dating komunismong bansa. Ang pinakamayamang tao sa mundo ay si Putin. Ang mga politiko at ang isang maliit na grupo ng mayayamang tao ay namumuhay sa karanyaan. Ang ibang mga tao ay labis na nag-iikahos. Ito po ba ang komunismo? Paano po ang China? Pasensya na po. Sila rin ay classicist doon. Paano naman ang North Korea?
Tanging ang mga privilege lamang sa Pompeyang ang nakakakain at mayaman. Ang ibang bahagi ng bansa ay namamatay at sa gutom. Matatawag po ba ninyo na itong isang bansa? Ito po ang realidad ng komunismo na ginawa ng tao. Ang pinagmulan ng mga komunismo nang mabasa nila ang ginawa, mabasa ni Karl Marx ang Gawa chapter 4 at sinubukan niyang gawin ito. Magagawa ba ito kung sino lang? Tanging mga born again Christians lamang ang makakagawa nito. Ang sinaunang iglesia ay nagawa ito. Bakit po? Dahil nagsimula sila ng may pag-ibig at pananampalataya. Isang bagay pa po sa Lucas chapter 21, sinabi ni Jesus, "Subalit kapag nakita ninyo pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alam ninyo ang kanyang pagkawasak ay malapit na." Pauna nang sinabi ni Jesus na ang Jerusalem ay palilibutan ng hukbo ng Roma at ang Jerusalem at Israel ay mawawasak. Kaya AD 70, si General Titus ng Roma ay pinangunahan ng kanyang hukbo at tubos na kinugkup ang Jerusalem. Sabi sa Mateo chapter 24 verse 16 hanggang 17, ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Ang mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. Dapat sila tumakas kaagad. Tanging sa pamamagitan ng pagtakas, sila mabubuhay. Sa makatuwid, para sa mga nakaligtas, wala nang pag-aasa ang natitira sa Jerusalem. Anong oras? Dapat sila maging handa na tumakas. Anong mga oras? Dapat sila handang tumakas. Kaya, sino mang nagmamayari ng bahay o lupa ay kailangan ipagbili ang lahat. Kung hindi, kapag nagdalawang isip pa sila ay mamamatay. Lahat ay mamamatay. Nang mawasak ang Sodoma at Gomora, si Lot, ang asawa niya at ang dalawa niyang anak ay pinangunahan sa pamamagitan ng mga anghel at sinabihang umalis kaagad. Tumakbo sila palayo. Ngunit ano nangyari sa asawa ni Lot? Lumingon siya at naging haliging asin. Bakit siya lumingon? Ang gitong singsing ko, ang gitong kwintas ko, magagandang damit ko sa ilalim ng kamalig. Ano nangyari sa kanila? Lumingon siya at naging haliging asin. Kung wala siyang anuman doon, hindi na siya lilingon. Subalit, kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alam ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kaya naman, ang kaganapan sa mga gawa ay maaari lamang mangyari sa panahon niyon. Hindi ito isang bagay na magagawa anumang oras. Maunawaan po ba ninyo ito? Kailangan po ninyong maunawaan ang puntong ito. Ipagbili rin natin ang ating mga bahay at lupa. Ngunit pagkatapos, lahat tayo ay magiging pulubi, kalaunan. Hindi po ba? Sa panahon ngayon, kahit na mga politiko ay pumapanig sa mahihirap at sinasabi na ang lahat ng bagay ay dapat ibahagi ng patas, ngunit ang bansang gaya nito ay babagsak kaagad. Naunawaan po ba ninyo ito? Hindi po ito maganda. Ang mahihirap ay hindi magagawang sumuporta sa isang bansa. Alam niyo po ba ito? Ngunit ang mga Kristiyano ay magagawa ito sa abot ng kanilang makakaya. Yes, sinasabi po ang bagay po na ito na posible sa Jerusalem. Pero pong ganitong pag-ibig sa gitna nila, sa realidad, ay walang pag-asa na natira sa Jerusalem. Kaya nga nagawa nila ito. Tingnan natin, 1 Timoteo chapter 6, verse 18 hanggang 19. 1 Timoteo chapter 6, verse 18 hanggang 19. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, bukas ang palad at handang mamahagi. Sa gayoy, magtitipon sila para sa kanilang sarili ng isang mabuting saligan para sa hinaharap upang sila'y makapanghawak sa tunay na buhay. Dapat silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa. Anong mabubuting gawa? Mangaral ng Ebanghelyo. Tulungan ang mga mahihirap. Lahat ng ito ay mabubuting gawa. Bukas ang palad at handang mamahagi. Dapat nating ibigin ang pagbibigay. Kung may kakayahan tayo, hindi dapat tayo kumapit lang sa ating mga kayamanan at hanapin na ang mabuhay ng mahaba at masagana para sa ating mga sarili. Pero sa ating mga Kristiyano, ano ang pangunahing prioridad? Ang ipangaral ng Ebanghelyo. Ang unang bagay na dapat nating gawin na mga mananampalataya ay gamitin ang kanilang mga material na bagay para sa evangelism.
upang makapagligtas sa mga ligaw na kaluluwa mula sa pagkawasak sa impyerno. Alam po ba ninyo kung magkano ang pera na kinakailangan para sa world missions? Alam niyo po ba kung magkano ang ginagastos sa pagpapadala ng kahit isa lamang na misyonary at kanyang pamilya sa ibang bansa? Kung iisipin lamang natin ang pera, hindi tayo makapagpapadala ng mga misyonaryo. Sa ngayon, meron tayong 1,139 churches sa 82 na mga bansa sa buong mundo. Sa nakaraang taon lamang, ang ating headquarters office sa Seoul na siyang nangangasiwa sa global evangelism ay nakipag-ugnayan sa mga ipinadalang misyonaryo at nagbigay ng mission funds. Ang kabuuang halaga ng mission funds ay ipinadala sa pamamagitan ng headquarters nakaraang taon na humigit 17 billion Korean won or halos 680 million pesos. Alam niyo po ba ito? Ito ay hindi panipaniwala, hindi po ba? Nagawa natin ito nang walang malaking kahirapan. Bakit po? Dahil para sa atin na paglilitas ng mga makasalanan mula sa impyerno ay ang ating pangunahing prioridad. Kaya nga, ang ating mga ligtas na mananampalataya ay nagbigay ng offering para sa una at pangunahing layunin na ito. Tayo rin ay gumagawa para sa retreat center at ang pagtatayo ay nagsimula na. Tuwing summer retreat, mayroong higit na 10,000 na katao ang nagtitipon sa retreat center ng sabay-sabay. Ginagawa ito ng 7 beses. Ngunit kahit ngayon, mayroon ng maraming masisilid, subalit hindi pa rin sila sapat dahil napakaraming tao na nandoon ng sabay-sabay. Noong nakaraang taon, nasa 11,000 hanggang 11,500 ang taong nagtipon. Kaya lahat ng malalapit na accommodation ay fully booked. Kahit na mahal yung kanilang halaga. Kaya kung hindi ka magbubook ng maaga, wala ng mga silid na makukuha. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagtatayo ng mga bagong accommodations doon. Kapag ito ay natapos na, nasa 480 na silid ang may daragdag. Hindi ako sigurado kung dapat ko ba itong sabihin. Ngunit ang gastusin para sa construction ay lalampas sa 60 billion Korean won or 2.4 billion pesos. Gayunpaman, wala akong dapat ipaglalala. Gagawa ito ng walang kahirapan. Bakit po? Dahil ang mga brothers at sisters mula sa buong bansa ay nalalaman kung bakit ito kailangan maisagawa. Ang retreat center ay ang lugar kung saan maraming tao nakakatanggap ng kaligtasan. Mayroong 7 retreats, spring, summer, at autumn retreat. Dagdag pa, mayroong youth retreat, evangelist retreat, teachers retreat, at marami pang iba. Maaring ang ating retreat center ang pinakamahalagang uri sa buong mundo. Ito ay tunay na hindi pangkaraniwan. At dahil nalalaman natin kung gaano ito kahalaga, wala tayong pinapalampas na yung pagsisikap na magpapatayo nito. Ang mga brothers and sisters na nasa ibang bansa ay naikibahagi din. Ang ilan sa kanila nakakaalam tungkol dito ay kusang loob na nagdadala ng mga offering. Una sa lahat, ang ating resources ay ginagamit sa pagpapahayag ng ebanghelyo at pagliligtas ng mga namamatay na kaluluwa. Ang mga misyonaryo ay ipinadadala. Kamakailan lamang sa Pilipinas lamang ay mayroong 21 na mga misyonaryo at 69 local evangelists na may kabuuang bilang ng 90 na katao. Kung isasama natin ang kanilang mga pamilya, ang bilang nito ay aabot sa 180. Dagdag pa noon, nung ginaganap natin ang leaders meeting sa retreat center, mayroong 1,300 ang mga taong nagtipon. Higit sa lahat, ang ating prioridad ay pag-invest ng ating mga resources sa world mission. Pangalawa, kailangan natin tulungan ng mga brothers and sisters na nahihirapan pinansyal. Tungkulin natin na sila ay suportahan. Sa ating mga small group meetings, dapat ay hindi lamang tayo magtipon para sa fellowship, kundi tignan natin na nangangailangan. Sila na mga mahirap o maharap sa mga kahirapan. Ngunit, kung ang kanilang mga pangangailangan ay hindi dapat banggitin upang maiwasan na mapahiya, kailangan natin silang tulungan ng palihim. Sa Mateo chapter 6 verse 3, ngunit kapag ikaw ay nanlilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay. Kung ang small group ay hindi kayang magbigay ng sapat na suporta, kailangan nilang ipaalam sa iglesia upang ang tulong ay maibigay sa antas ng iglesia. Kahit anuman,
kailangan natin laging manalangin. Sabi sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ngayon, tingnan po natin sa Hebreo chapter 13 verse 16. Hebreo chapter 13 verse 16. Babasahin din po natin ito. Basahin po natin. Huwag ninyong kaliligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pamamahagi, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa mga gayong handog. Sinasabi nito, sa mga gayong handog. Nangangahulugan na ito ay sinasang-alang-alang bilang handog na kalugod-lugod sa Diyos. Ating pananampalataya ay dapat hindi lamang tungkol sa salita. Ito ay dapat may isa katuparan sa gawa. Kung mayroong mga brothers and sisters na nangangailangan, kailangan natin silang tulungan at huwag kalimutan na mamahagi sa kanila na nangangailangan ng tulong. Kung mayroon tayong kahit na ano, kailangan nating ibigay ito sa kanila na nangangailangan. Sinasabi ng Biblia, huwag kalimutan magbahagi. Madali ang makalimot, o kaya naman minsan, ang puso nating madamot ay pinipigilan tayo magbigay. Kailangan nating mapagtagumpayan ang mga pagnanasa ng laman. Kung makakalaya tayo mula sa ating pusong madamot ng may pagpapasya, ito ay kalayaan. Nangangahulugan ito na napagtagumpayan natin ang ating sarili. Kaya nga kailangan nating tulungan ang may hirap. Sa Mateo chapter 6 verse 26 hanggang 33, sinabi po doon, tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig. Ngunit pinapakain sila ng iyong ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa o mahabi man? Amen. Sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung ngayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay. At sa kinabukasan ay tinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabi anong aming kakainin o anong aming iinumin o anong aming isusuot sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang mga ibon sa ipapawid ay pinapakain ng Diyos. Ang kanyang magandang dinadamitan, ang mga liryo sa parang. Sinasabi sa atin ni Jesus, huwag kayong mabalisa kung anong yung kakainin, iinumin o susutin sapagkat ito ang mga bagay na hinahanap ng mga hintil. Dito, ang hintil po ay tumutukoy sa kanila ng mga hindi tumanggap ng kaligtasan. At batid ng inyong ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ang katotohanan na alam niya ay nangangahulugan aakuin niya ang responsibilidad ng pagtutustos sa mga ito o kayong mga maliliit ang pananampalataya. Kung ang Diyos ang nag-iingat sa mga ibon, gaano pa nga kaya niya tayo iingatan? Sa Mateo chapter 10 verse 30, tiniyak pa ni Jesus sa atin at maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Nalalaman ng Diyos ang bawat bagay tungkol sa atin, maging ang bilang ng mga buhok sa ating mga ulo. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na pag-iingat at ganap na dakilang kapangyarihan sa ating mga buhay. Sa Mateo chapter 10 verse 29, hindi ba ipinagbibili ng isang kusing ang dalawang maya? Ng asar yun. Ibig sabihin kusing. Kaya pinakamababang halaga ng salapi. Dahil ang dalawang maya ay pinagbibili ng isang kusing, sila ay hindi nagkakahalaga ng isang salapi. Ngunit, sa Mateo chapter 10 verse 29, ngunit isa man sa kanila ay hindi nahuhulog sa lupa na hindi batid ng inyong ama. Sa verse 30, at maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Hindi ko nga mabilang ang aking pilikmata, ngunit bilang ng Diyos ang aking mga buhok sa aking ulo. Alam niya kung gaano karami ang nahulog nung hinugasan ko ang aking buhok at kung gaano karami ang muling tumubo. Sa tingin niyo po ba nagbibilang siya ng mga buhok kapag wala siya magandang magawa? But I know whom I believe in, and I'm persuaded that He is able to keep that which I've committed unto Him against that day. Sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo, na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Bakit po? Dahil ang Diyos ay nakikinig.
Ibig sabihin nito na nalalaman ng Diyos ang kanyang kailangan at tayo tinutulungan niya, ngunit hindi po nangangahulugan na, mabuti, hindi ko na kailangan pa magtrabaho, magsaka. Kung maupo ka sa ilalim ng puno ng mangga, bubuksan mo lamang iyong bibig, ang mangga ay mahuhulog. Pero ito'y mahuhulog sa ulo mo. Mababasag ang ulo mo. Opo, ito po'y talaga mangyayari. Sa ikalawang Tesalonica chapter 3 verse 10, sinasabi, kung sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain. Hindi nito sinasabi na huwag magtrabaho at maupo lamang. Hindi sinasabi na tignan mo ang mga natutulog na ibon. Kundi tignan mo ang mga ibon ay lumilipad sa kalangitan. Dapat nating gawin ang mga bagay na dapat nating gawin. Ito ay atin. Ang ating pagiging tamad ay kasalanan. Magsumikap sa lahat ng bagay. Ang manggagawa ay nagtatrabaho sa kanilang trabaho. Ang mga may bahay ay nagsusumikap sa bahay para palakihin ang kanilang mga anak. At ang mga ebanghelista ay dapat magsumikap sa pag-evangelize. Ang lahat po ay may kailangang gawin. Magsumikap ka lang at gawin mo ang iyong gawain. Sa Matthew chapter 6 verse 33, kabisaduhin po natin. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Una sa lahat, ang kanyang kaharian ay ipalaganap ang ebanghelyo at iligtas sa mga kaluluwa ng mga tao. Ang kanyang katwiran ay para sa mga ligtas na ibigin ang isa't isa at sumunod sa salita ng Diyos. Ipalaganap ang ebanghelyo sa mundo at ibigin at sundin sa loob-loob ang kanyang katwiran. Kung gagawin lang natin ito, ibibigay niya sa atin ang lahat ng kailangan bilang bonus. Ang mga tao sa mundong ito ay kumakain at nabubuhay ng walang pagsasalang-alang sa mga paraan at pamamaraan. Kung nabubuhay lamang tayo ayon sa kalooban ng Diyos, ang ating katawan ay mabubuhay bilang gantimpala ng Diyos. Mayroong ibang paraan upang mabuhay. Alam mo po ba? Ano ang gagawin mo? Naisip po ba itong isagawa sa buhay ninyo? Kung nais ninyong ipalaganap ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at gawin ang kalooban lamang ng Diyos, kinakailangan ninyong maging masipag. Mayroon pa po tayong napakaraming dapat gawin. Kung kayo man ay nagpapatakbo ng negosyo, nagtatrabaho, naglilingkod na may kasipagan sa church, o kung kayo man ay evangelist, kailangan ninyong maging masipag sa kung ano ang ginagawa ninyo. Ang katamaran ay isang kasalanan. Sabi sa Matthew chapter 25 verse 26, ikaw na tamad na alipin. Ikaw na masama at tamad na alipin. Ang pagiging tamad ay masama. Pagkatapos, kung kayo lamang ay masipag sa kung ano ang ginagawa ninyo, ang katawan ninyo ay mabubuhay sa itaas. Ito po isang pangako. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Nung magkaroon ng tagutom si Elias, ay nanatili sa batis ng Cherit sa loob ng 3.5 taon. Wala siyang anumang makain. Kaya araw-araw ang uwak ay dinadalan siya ng tinapay at karne upang makakain. Siya ay umiinom ng tubig mula sa batis at kumakain mula sa kung ano ang dinadala sa kanya ng uwak. Subalit ang batis ay natuyot. Anong dapat niyang gawin? Dapat siyang pumaroon sa ibang lugar. Kinakailangan niyang magtungo sa isang lugar na tinatawag na Sarepta. Doon ay mayroong isang babaeng balo kasama ang kanyang anak na lalaki. Siya ay namumulot ng mga patpat. Kaya sinabi ni Elias, nagugutom ako. Nakita ko na naghahanda ka ng bagay upang makakain. Kapag natapos ka na, pakiusap, bigyan mo ako ng isang pirasong tinapay. Yan sinabi ng babae, makinig ka, nasaan ang tinapay? Meron lamang akong kaunting harina at kaunting langis sa aking bahay. Gagamitin ko ang kahoy na ito upang gumawa ng huling tinapay. Ako at ang aking anak ay kakainin ito at mamamatay. Dahil wala na kaming anumang makakain pa. Subalit nais mong kumain ng tinapay. Wala akong anumang maibibigay sa iyo. Pero ano pong sinabi ni Elias? Oo, subalit gumawa ka ng tinapay. At ibigay mo muna sa akin. Ibigay mo muna ito sa akin. Ibigay mo muna ito sa akin. At pagsaluhan ang nalabi kasama ng anak mo. Pagkatapos, ang iyong tapayan ay ng harina ay hindi magkukulang at ang mga banga ng langis man ay mauubusan hanggang matapos ang tagutom. Ito po ang eksaktong sinabi ni Elias. Gagawin ito ng Diyos. Kaya, natauhan ng babaeng balo at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. Gumamuna siya ng tinapay. Isang maliit na tinapay para kay Elias at isang maliit na tinapay para sa kanya. Kaya na sinabi ni Elias, araw-araw hanggang sa tagutom ay matapos, mayroong harina sa tapayan at ang langis sa kanyang banga. Araw-araw po. Pagkatapos kapag ikaw ay hahayo, mayroong pang higit. Hanggang sa ang tagutom ay matapos.
Yan po ay nilalaman ng talata sa unang Hari chapter 17, verse 11 hanggang 16. Ito po isang himala. Ang himalang pong ito hanggang ngayon ay umiiral. Paano po? Sa pamamagitan ng Mateo chapter 6 verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang karir at kanyang katwiran. Kung ipapangaral muna ninyo ang ebanghelyo, ibigin ng isa't isa, at gawin ang kalooban ng Diyos, ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng lahat ng mga bagay. Yan po isang himala. Ang tulong ng Diyos sa isang himala, lahat ng mga bagay. Dapat po tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos at mamuhay sa himala ng Diyos. Ang alaman din natin ay nabubuhay pa. Kaya sa Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Sa anumang sitwasyon, ang Diyos ay pinapakain tayo. Sa tingin po ba ninyo, ang Diyos na nagpapakain magiging mga ibon sa ipuwid ay hindi tayo tutulungan? Kung gagawin lamang natin ang ating gawain na may kasipagan at aasa sa Panginoon. Nahum chapter 1 verse 7, ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at naikilala niya ang mga nangangalong sa Kanya. Nalaman ng inyong Ama ang lahat ng kinakailangan ninyo. Kung gagawin natin ang ating gawain at ibibigay sa Diyos ang lahat, tayo po ay mabubuhay sa mga pagpapala ng Diyos. Masaya po na malaman ito. Totoo po, kung tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ay mayroon na kung ano ang kailangan ko. Pagkatapos ko maunawaan ito, bagaman nabuhay ako ng mahirap noon, syempre po, hindi ako nag-aalala kasi naniniwala ako na tinutulungan ako ng Diyos. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Pagkatapos maunawaan na tinutulungan tayo ng Diyos araw-araw, kung gayon, gagawin ko lang ang aking gawain. Medyo maraming taon na po ang nakakalipas. Matagal na rin mula ng panahon ngayon. Subalit, hindi po ako nagkukulang ng anuman. Ang Diyos ay talagang tinutulungan ako sa lahat ng bagay. Ibinibigay niya ang aking mga kinakailangan. Totoo po ito. Masasabi ko po ito ng may lakas ng loob dahil talagang naranasan ko po ito. Kung tayo ay mabubuhay lamang sa kalooban ng Panginoon, paano ang Diyos na nakakaalam ng bilang ng bawat buhok sa ating ulo ay hindi tayo tutulungan? Talagang ibinibigay niya sa atin ang lahat ng bagay kung tayo ay mabubuhay lamang ayon sa kanyang kalooban. Kaya sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisaan sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Ngayon, kaya nga, binibigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. At kami, hindi lamang sa sarili namin, kundi kami. Hindi lamang sa akin, kundi maging sa ating mga brothers and sisters rin na magkakasama. Kung ibabahagi ko kung ano ang meron ako, ang Diyos ay pupunin itong lahat. Pakiusap, manalangin po kayo gaya ng panalangin ng Panginoon na pinag-iisipan ang bawat bagay sa panalangin na itinuturo sa atin ng Panginoon. Hanggang dito lamang po ang sasabihin ko sa ngayon. Manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, Panginoon, hinugasan mo po ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo at iniligtas kami ng walang anumang aming gawa. Ang aming katawan at kaluluwa, lahat ng ito ay sa iyo dahil pinatawad mo ito sa pamamagitan ng iyong sariling dugo. Nais po naming mabuhay sa nalalabi naming buhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian lamang. Panginoon, ikaw ay Diyos na nagpapakain sa mga ibon sa papawirin at dinadamitan ng maganda ang mga liryo sa parang. Ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat na kinakailangan naming bagay. Pakiusap, tulungan mo po kaming mabuhay lamang sa nalalabi naming buhay para sa iyong kalooban. Sa pangaral ng Ebanghelyo at pagsunod sa iyong salita, at hayaan po kaming magbahagi at tulungan ang dukha at nangangailangan sa aming mga brothers at sisters upang ang iyong banal na kalooban ay may sa katuparan sa pamamagitan namin. Maasa po kami sa iyo sa lahat ng bagay at idinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.